Panginoon, for your glory, Father God. Ikaw po maitaas, ang pangalan niyo po, Panginoon, mag-glorify forever and ever. In the mighty name of Lord Jesus Christ, Amen. Amen. So, nung nakaraan, no, yung title is, tinitiis ko ang mapanakit mong puso. Ganyan kita kamahal. So ngayon mga kapatid, tayo ay makakapakinig ng panibagong word ng Lord sa atin. Handa na ba tayo makinig? Amen. So sige, anin na natin. Just like the stars you were born to shine. Okay, basahin na natin. 1, 2, 3, go. Sa Tagalog, kagaya ng mga bituin, ikaw ay pinanganak para magluningning. Gaya ng mga bituin, ikaw ay pinanganak upang magningning. Diba? Magningning, magliwanag. Diba yun? Just like the stars. So ngayon, atin ang tackle, no? Have you ever think what is your purpose in life, no? Tayo ba mga kabataan sa mura ninyong edad, nag-isip na ba kayo ng mga malalalim na bagay kagaya ng ano nga ba purpose ko sa buhay, no? Ano kaya purpose ko sa buhay, ganito ganyan. Bakit ba ako nandito, no? Natanong na ba sa sarili niyo 'yun? Bakit ako pinanganak? Bakit ako pinanganak? Bakit nandito ako sa bahay na to? Bakit nandito ako sa pamilyang to? Bakit sila yung mga kaibigan ko? Bakit ganito ganyan? Bakit ganito? I don't know, di ba? Ako siguro, nag-start akong magtanong-tanong niyan sa sarili ko nung siguro grade 7, grade 8 akong nagsimulang magtanong niyan sa sarili ko. Kasi nung bata ako, ina-enjoy ko lang, naglalaro lang ako kasama ang mga kaibigan. Pero ito, okay, hindi naman ito nambibigla sa atin, no? At wala rin naman tayong standard na sinusunod na kailangan certain age malaman mo na kung ano yung purpose mo sa buhay. Hindi. Kahit bata ka man, kahit ano man ang edad mo, nalalaman natin ang mga purpose natin. Iba't iba nga lang ng pamamaraan. Di ba ngayon, modern na tayo ngayon eh. Mapala tayo kasi modern na tayo. Kasi may idea na tayo sa mga pagkaing nakakalason. Tama? Imagine ninyo yung unang tao na kumain ng cactus. Yun na yung purpose niya sa buhay. Tikman yung cactus na matay siya. So yung mga nabuhay, sakripisyo to. O ngayon, tatandaan natin, may poison ang cactus. Yun na yung purpose niya. Namatay siya para sa benefit ng marami. Di ba? Ano mang pamamaraan, iba't iba kasi tayo ng pamamaraan. Nag-a-awaken iyan. Ano man ang naranasan mo, okay, ito pala ang purpose ko sa buhay. We will appreciate something much more if we know its purpose and meaning. Tama, di ba? Kung alam natin yung purpose mo, alam mo yung meaning ng bagay na to, mas ma-appreciate mo yan. Halimbawa, itong mic. Itong mic, kung hindi mo alam yung gamit nito, di ba, yung purpose niya, ayun ang ibig sabihin ng purpose. Purpose, saan ba to ginagamit? Hindi mo rin alam ang meaning ng mic. Itong mic na to ay isang device na i-imitate ng mga boses na lumalabas sa bibig at nade-detecta ng receiver kaya tumutunog sa speaker. So ngayon, pagka nalalaman natin yung meaning at purpose ng isang bagay, mas na-appreciate natin ito. Gets? So ngayon, siguro, kayo mga bata, hindi nyo pa na-appreciate ang pag-aaral. Kasi hindi nyo pa alam ang purpose at meaning ng pag-aaral. Nung bata rin ako, grade 2 ako, sawang-sawa na ako sa A1. Tama ba? A1? S1. Yun, subtraction. Tapos, M1, D1. So, sawa na ako nun yung pinakamahirap na obstacle na kinakaharap ko. Araw-araw nagaganon kami. Na to the point, kabisado ko na yung mga sagot doon. So ngayon, anong nangyari? Dahil hindi ko alam yung purpose at meaning ng pag-aaral, ng edukasyon, natitake ko as lightly. Reklamo ako ng reklamo. Pero ngayon, na nasa college na ako, praise the Lord, doon ko naunawaan na ang sarap at
pribilehiyo ng edukasyon. Kasi hindi lahat ng kabataan ay nakakapag-aral. Amen? So yun, mas na-appreciate natin yung isang bagay. So ngayon, siguro yung, next na tayo. Kung di mo alam purpose mo, manghuhula ka na lang at hindi magiging maganda ang kalalabasan. Tama! Di ba? Kung di mo alam yung purpose mo, pwede ka na lang maghula. Siguro, eto ako. Eto yung gamit ko. Siguro, dito ako nabebelong. So, ano nangyayari? Pag, nag-guess ka na lang, hula ka na lang ng purpose mo, hindi maganda ang nagiging kalalabasan. Di ba? So, halimbawa, itong image na to, itong meme na to, yung gitara ginagawa niyang violin. Di ba? So, syempre, hindi ganyan ang purpose at hindi ganyan ginawa yung gitara. Ang gitara, ini-strum ng pick or ng kamay. So ngayon, ang violin din naman, yung ganun niya, hindi rin siya kinakaskas sa ibang string na instrument. Sa violin lang talaga. So ano nangyari? Hindi rin tutunog ng maganda yung gitarang yan. Hindi niya nami-meet yung purpose niya. Nagets natin? So wag tayo manghula ng ating mga purpose. Okay? So ngayon ito. Bro, alam mo ba na ang iyong purpose ay isang kayamanan? Hindi yan nahanap sa basurahan. Tama, di ba? Sabi kanina no previous meme, hindi tayo pwede manghula ng purpose lang natin. So kung ikaw naman, eager ka. Ano ibig sabihin ng eager? Gustong-gusto mo talaga mahanap yung purpose mo. Ano tuloy nangyayari? Hinahanap mo siya sa mga mabababang klase ng lugar. Halimbawa, siguro ang purpose ko is makatikim ng sigarilyo, makatikim ng alak, diba? Humits. Baka yun ang purpose ko sa buhay. Pero hindi nyo alam, mga kabataan, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ninyo bawat isa. Hindi lang natin yan pwedeng hulaan at hindi lang natin yan pwedeng hanapin sa mga bagay kagaya ng basurahan. Nagigets niyo yung point, yung metaphor dito? Yung kayamanan natatagpuan sa lupa, ilalim ng lupa, through mining. So, syempre, pag nagmimina ka sa Minecraft, maraming beses kang titibag ng stone at magiging cobblestone para makahanap ng diamond. Hindi lang yan basta-basta natatagpuan sa basurahan. Kasi wala rin namang tao na matino na yung nalaman niya yung purpose niya, tinapon niya sa basurahan yon. Tapos ikaw naman, nang babasurero ka ng purpose, nahanap mo yung purpose niya. Hindi ganun yung sistema dyan. Okay? Nagets natin? So bro, alam mo na. If you still don't know naman, no, kung hindi mo pa rin naman alam ang answer, hindi mo pa rin alam ang purpose mo sa buhay, it's okay. Because our purpose is for the Lord to reveal. Okay? Si Lord ang nagre-reveal ng mga purpose natin, hindi tayo. So ngayon, sinabi ko lang kanina na may hanap na nangyari, yung parang hinahanap. Kasi ang reality talaga, hindi natin hinahanap yan. It's not for us to find. It is for the Lord to reveal. Okay, siya yung magre-reveal niyan kung anong purpose mo. And He will show it the moment that we needed it the most. Yun. Hindi mo alam bakit mo pinagdadaanan yan. Diyan mo pala matatagpuan yung purpose mo. That is when you needed that revelation the most. Di ba? So ngayon, I don't know your experiences lahat. Hindi ko alam kung anong mga naging experience nyo sa buhay. Pero, tiyak natin yan. Tiyak natin yan na kailangan natin yung revelation na yon from the Lord. Ni-reveal niya kung ano yung purpose niya sa atin. Okay. Have you ever think what is the purpose of the stars in the sky? Kasi nung una, di ba, ang focus sa sarili. Alam mo ba purpose mo? Ganito, ganyan. Pero ito, pangalawa. Have you ever think what is the purpose of the stars in the sky? May idea ba kayo bakit, anong purpose ng bituin sa langit? No? Parang liliit lang nila, no? Ano kayong purpose nila, no? Sige, kahit isa lang. Ano kayong purpose nila? O liwanag? Ano pa? Okay, wala na, di ba? Have you ever think what is the purpose of the stars in the sky? Ito, young me
Nung nalaman ko, nasasabog pala ang sun soon. Alam, ito, baka hindi nyo pa to alam, baka may hindi pa alam sa inyo. Alam nyo ba na yung araw na nakikita natin kada umaga, sasabog yan soon. Lagot kayo. Lagot kayo. Hindi, nakakatakot yan. Nung una ko yun nalaman, nasasabog yung araw, sabi ko. Hindi, una lang talaga naisip ko, gusto ko pang pumasok ng school. Okay? Kasi syempre, pag sumabog yung araw, mamamatay tayong lahat. Kung wala yung araw, wala yung init ng araw, magpi-freeze tayo. Okay? Ganun yung importansya ng araw. Kasi ang araw ay isang malaking star. O baka hindi pa natin yun alam. Ang sun natin, star yan. Okay? Star ang araw. So may bagong trivia kayo nalaman, sasabog pala yung araw soon. Malay mo bukas. Joke lang. Matagal pa yon. Matagal pa yon. Sobrang tagal pang mangyari nun. Pero ako kasi na-overwhelm ako nung bata ako sa information na yun, kaya natakot ako. Okay lang kung di mo pa alam ang purpose mo sa buhay. Pero kung alam mo na, tapos hindi mo ginaganapan iyon, may pananagutan ka. Okay? Kasi yung tanong talaga mga kabataan, okay lang yan kung di nyo pa alam yung purpose mo. Pero ngayon, na ni-reveal na ni Lord yung purpose mo, tapos hindi mo ginaganapan yon, accountability mo yan. May pananagutan ka. Pagka hindi ka nag-act on your purpose. Amen? Hindi ko kayo tatanungin, hindi na ako magpapataas ng kamay. It's between you and the Lord. No? Na-reveal na ba sa akin ni Lord yung purpose niya? Ay, yung purpose niya sa buhay ko, etc. Nagaganapan ko na ba yung purpose ko sa buhay? Baka mamaya kasi, yung purpose ko lang sa buhay is kumain ng kumain. Purpose ko lang sa buhay is matulog at gumising. So ngayon, kung alam mo na ang purpose mo sa buhay, hindi ka dapat tulad ni Chill Guy. Kumilos ka at ganapin iyon. Amen? Kasi si Lord nag-reveal niyan Ni-reveal ni Lord yung purpose mo. Hindi pwedeng pa-chill-chill ka lang. Hindi pwedeng nakaupo ka lang, natutulog ka na lang. Hindi. Pagka ni-reveal ni Lord yung purpose mo, kailangan mong umakto. Kagaya ni Moises. Diba? Sabi ni Lord kay Moises, ito, tinatawag kita para palayain ang mga kababayan mong Hebrew, Hudyo, doon sa Egypt. So, hindi siya pwedeng mag-chill-chill lang doon sa bahay nila kasama yung asawa niya. So, ginawa ni Moses, talagang nilakaran niya yung calling ng Lord sa buhay niya, pumunta siya kay Pharaoh, makailang ulit, at winarningan si Pharaoh. So, nanigets na natin, sabi mo sa katabi mo, wag kang kagaya ni Chill Guy. Wag kagaling chill guy. Okay? May mga bagay na kailangan natin mag-chill. Okay? May mga bagay na kailangan natin mag-chill. Pero, may mga bagay rin naman na hindi natin kailangan mag-chill. Okay? Kumilos ka at ganapin iyon. Amen? Genesis 1, sabi dyan, Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night. Magkakaroon daw ng ilaw, ng liwanag sa kalangitan para ma-separate yung araw at gabi. And let them serve as signs, magiging tanda sila ng sacred times and days and years. And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. So ngayon, ito pala yon. Kinreate yung kaliwanagan, no? Pwedeng yung araw, yung buwan, yung star. Nilikha yan, itong unang na-mention, sa oras. Okay? Oras pala. Kaya yun nalikha. Halimbawa, ito. To separate day and night. So, yun na yun. Pagka nakakita ka ng araw, umaga na. Pag nakita mo yung buwan, gabi na. Pero, some of us, nakikita yung buwan kahit umaga, di ba? Nakita na natin yon. Kahit umaga naman, merong buwan. Liwanag, di ba? Parang ganun. Pero, siyempre common sense na lang. Di ko na-explain yon. Okay? Pagkagabi at madilim, gabi yon. Pagka-araw, maliwanag, umaga yon. Amen? Ayun, isa-separate na yung day and night. Pangalawa, for signs and sacred times. Ano to? Kasi, yung buwan,
may mga ano yan, quarter yan. Pag tumingin kayo sa kalendaryo, meron half quarter, meron full, ganto ganyan, na crescent moon, half moon, tapos full moon, new moon. Di ba? Pagka nag-new moon na, panibagong buwan na naman yun. So, doon nila natagpuan yung essence ng astronomical signs. Nakikita nila sa langit para magawa yung sistema ng kalendaryo. Nag-gets na natin? Okay, so ngayon kapag kayong buwan, half lang siya, okay, siguro unang half to. Tapos kasi ganito yan eh. Di ba, new moon? Oh, may bago ng buwan, panibagong buwan to, December na. Tapos makikita natin, magiging crescent yan. Tapos yung crescent na yan, unti-unting pupunta sa gitna, magiging full moon. Tapos yung another crescent na naman na half moon na naka-invert na. Tapos new moon na ulit. Di ba, umiikot. So nakikita dyan yung sacred times. And sa kalendaryo, yung seasons kasi, mga kabataan, yung seasons, nadidikta natin yung seasons sa buwan at araw. So, God made two great lights. Oh, meron daw nilikha si Lord na dalawang great lights. The greater light to govern the day, which is yung sun, and the lesser light to govern the night, yung buwan. He also made the stars. Period. So ngayon na-puzzle ako na, ito, i-govern niya yung day, ito yung araw, ito, i-govern niya yung night, yung buwan to. Pero ito, He also made the stars, period. Tapos, sabi ng 17, God set them in the vault of the sky to give light on the earth. Oh, edi kung ibig sabihin pala, ito, greater light sun, lesser light moon, lessest, may lessest ba na word? Pinaka-least. Ayun, least. Sorry, hindi lessest. Least light. Yun pala yung star. Medyo nakaka-puzzle, pero lahat ng yan, yung tatlong iyan, eto daw, it gives light to the earth. Okay, so yun pala yun. Una, para sa time. Pangalawa, para magliwanag. To govern the day and the night, and to separate light from the darkness. And God saw that it was good. Sabi natin, good? Okay, good daw yon. Ibig sabihin, maganda. Maganda sa paningin ng Panginoon. Na-satisfy siya nung nilikha niya ang moon, sun, and stars. And there was evening, and there was morning, the fourth day. So ngayon, ano ang mangyayari kung wala ang stars sa langit? Lahat, as in lahat, zero stars. Ano kayo mangyayari sa mundo natin, sa earth? Ano kayo mangyayari kung walang star? Siyempre, no night sky. Okay? Imagine niyo ito nag-search ako kanina. Kasi yung star, kaya siya maliit, kasi napakalayo niya. Okay? Pero, kung malapit tayo dyan, napakalaki ng mga star na yon. Okay? Malaki siya. Siguro may mga star na kasing laki ng planet Earth. So ngayon, malalayo sila, di ba? Dahil ang lalayo nila, ang liliit nila, nakikita natin silang insignificant. Ano ibig sabihin insignificant? Parang wala namang kwenta yung mga yan kasi ang lalayo naman nila. No? Paano kung may mawalang isa dyan? Hindi naman mapapansin yan eh. Di ba? Unang reason, pag nawala yung mga stars, walang night sky. Yes, yung buwan, okay? Yung buwan nagliliwanag dahil nare-reflect niya yung liwanag ng sun. Pero, yung mga stars nagbibigay ng tulong sa pagsindi ng light ng buwan. So ngayon, kung wala yan, wala tayong makikitang night sky. Para mo lang nakikita yung himpapawid tuwing gabi na black. Ma-appreciate mo ba yung sky kung black lahat, pitch black? Napapatingin ka sa gabi, nasasabi mong maganda ang gabi kasi may mga bituin. Nagets na natin? Wala kang makitang night sky kung wala yan. Impact on navigation. Okay? Sino dito nakapanood ng Moana Part 1?
Di ba ang navigation ng mga sailor noon? True yun, true yun. Sailor, ibig sabihin mga mamamangka. Yun yung ginagamit nila sa Moana. Pagka yung star nandito sa dulo ng index finger mo, ano yan? Ay, tama ba? Dito ba yun? O ano? Sa small sa small finger mo, ewan ko, hindi ko na maalala. So yun, basta ganun yun. Inaano niya, nila-navigate nila. Pagka tinapat mo yan, okay, ito north to. O ito south to. Ito west, ganito, ganyan. So ngayon, nakaka-impact siya sa navigation para hindi maligaw ang mga tao. Loss of cosmic perspective. Okay? Ano yan? Kasi ito, ayun o, itong dalawang to, magkakonekta yan. Mawawalan daw ng cosmic perspective at effect on astronomy. Kasi kung walang mga stars, hindi maiintriga ang mga astronauts, mga nagtatrabaho sa NASA, at hindi nila malalaman na meron palang other galaxies. Kasi kung wala silang nakikitang mga maliliit na mga star na yon, hindi nila marirealize na, meron pa palang space doon. Di ba? Pwede pala natin yung maabot. Nagets na natin? Kasi kung yung vision mo nandito lang, may isip mo talaga, tayo lang yung mag-isa sa buong universe. Pero kung nakikita mo may maliit doon, there must be something in there. I will leave it to you na lang. Baka naniniwala kayo sa alien or what. No, pag may nakita ka sa malayo, mag-wonder ka eh. Mag-wonder ka, uy, mayroon. Okay. So, meron sigurong something doon. So ngayon, yun yung impact noon sa astronomy. Kaya na-explore nila. Di ba? Napakasimple lang ng explanation. Kung ito lang yung nakikita mo, hindi ka makapag-explore. And syempre, lastly, visual impurity. Pagka wala na yung mga star, hindi na aesthetic ang gabi. Di ba? Hindi na aesthetic ang kalangitan sa gabi. Wala na kung wala yung star. Hindi maganda. So ngayon, focus tayo dito. Wala daw night sky, madilim, at wala ng kagandahan. So ngayon, mga kabataan, ano nga sabi ng title natin? You were born to shine. Just like the stars, you were born to shine. So ngayon, kung ikaw ay bituin, tapos nawala ka, madilim na ang paligid. At wala ng kagandahan. So ngayon, ikaw pala ay nagbibigay liwanag at nagbibigay kagandahan sa kadiliman ng mundong ito. Amen? Tingnan niyo kasi to. Tinanong ko rin to sa adult kanina. Ano yung mas marami? Yung black o yung white? Black ang mas marami. Di ba? Kasi yung mga white, tuldok lang eh. So ngayon, paano kung mawala to? Pwede natin sabihin, okay lang, dami pa naman eh. Paano kung lahat mawala? Diba? So ngayon, ganun ka kahalaga. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Amen? Mahalaga ka. Gatuldok ka man dyan, like, eto, gatuldok ka man, yung tuldok na yan, importante ka dyan. Okay? Hindi mo mabubuo ang picture na yan kung wala yan dyan. Okay? So ngayon, baka may iba sa inyo na iniisip nila sa sarili nila na ano sila, hindi sila importante, hindi sila mahalaga, wala akong layunin sa buhay. Diba? Wala akong ambag. Hindi. Kahit tuldok ka dyan, mahalaga ka. Kung sa bahay mo, kung sa bahay ninyo, nakikita mo parang wala ka lang doon, hindi. Mahalaga ka sa kanila. Okay? Una nga, sabi, di ba? Napakadilim kung mawawala ka at mawawala na rin ng kagandahan. So kaya ka pala nandyan sa bahay ninyo kasi ikaw yung nagbibigay ganda sa bahay ninyo. Diba? Kaya tumayo ka na lang dyan, mag-display ka na lang sa tapat ng TV. Diba? Nagbibigay ganda sa tahanan.
So sabi ng Psalms, no, ang ganda ng verse na to. Sabi ni David, when I consider your heaven, sabi niya, pag kinokonsidera ko yung kalangitan, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, no? Set in place. O ito, science tayo. Alam niyo ba na ang star ay may bigat? May mass, may weight ang star. Kung sumobra ang bigat niyan, magkakaroon ng malfunction. Pagka naman sumobra sa gaan, magkakaroon din ng malfunction. He set the stars, the planets in order. Ganun ka talino ang Panginoon. Kasi kung nagkamali lang siya ng 0.1, may malaki ng impact yun. Baka hindi ganun nabuhay. Baka yung mga dinosaur, sila na lang yung nag-evolve. Para tayong dinosaur dito mga naglalakad. Diba? Baka kasi, kung dahil sa nagkamali si Lord ng 0.1, baka mamaya yung nakikisalamuha tayo dito sa mga taong langgam. Oh, hindi natin alam yung mga possibilities. Pero ang ganda ng verse na ito kung i-connect natin ang science at ang Lord, you have set in place. Ano nga yun yung tawag doon, Ed? Nakalimutan ko kasi yung order, para may order. Basta basta order siya. Hindi. Basta sinet talaga ni Lord in order yung lahat ng to. Okay. In as a whole na. So ngayon sabi ni David, what is mankind that you are mindful of them? No, grabe. So ngayon, nakita na natin for time, nagbibigay para sa kalendaryo, nagbibigay liwanag, kagandahan. Pero ito pa, yung mga stars na nakita natin sa kalangitan, tanda iyan na nagkikare si Lord sa iyo. Amen? Kasi paano kung dalawa yung star natin, namatay na tayo? Diba? He set those in place. Isa lang yung star natin, yung malaking star, yung sun. Kung tatlo yan, tostado na tayo. O paano kung ang liit-liit lang din ng sun natin, ang liit ng star, hindi din tayo mabubuhay. So ngayon, napaka-mindful ni Lord sa atin. He cares for us. So ngayon, wag natin iti-take for granted iyon. Kasi paano kung nakatira ka sa Mars? Pag nakatira ka sa Mars, kausap mo si Boy Abunda. Di ba? Ewan ko na lang. Pero ang Lord, grabe talaga eh. Eto na, last na. Di ba? Ano tayo? Ano tayo dito? Astrology. Sun yung nasa gitna. Kasi heliocentric tayo, hindi tayo. Ano yung kabaliktaran ng heliocentric? Ibig sabihin ng heliocentric, ang sun yung gitna ng universe. Yung geocentric kasi, yun yung thought na yung Earth daw ang pinakagitna ng universe. Pero na-realize nila sa exploration ng sun pala. So ngayon, Sun, Mercury, Venus, Mars, Earth. May nag-react, no? Paano magkakasunod-sunod? Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars. Di ba? Kasi guys, ito pa. Ipagpatuloy natin. Earth, Mars, Jupiter. Kung tayo nasa pang-unang planeta, life will not sustain the heat of the sun. Paano kung napakalayo natin, like Pluto? Napakalamig, nag-froze na tayo. Matagal na siyang naging dwarf na planet. At ito pa, yung Jupiter, yan po yung biggest planet, di ba? Ang bansag sa Jupiter is gas, giant gas. Diba? So ngayon, anong ginagawa? Napakalakas ng magnetic field ng Jupiter na ang daming asteroid na nag-orbit na sa kanya dahil sa namamagnet niya yun. So ngayon, pinoprotektahan tayo ng Jupiter pagka may asteroid na tatama sa Earth pero ang lakas ng magnet ng Jupiter, hinihila niya yun. Napakagaling ni Lord, no? Palakpakan natin si Lord. Galing, no? So astronomy pa lang. Ay, hindi pala astrology. Mali yun. Iba kasi astrology. Mga mga horoscope yun. Sorry, mali. Astronomy pa lang. Nakikita natin kung gaano kadakila ang Panginoon. He cares for us, ha?
So, sabi, eto na talaga yung focus verse natin. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Ito po'y galing sa kaibigan ko na Kristiyano nung nag-usap-usap kami. Kasi ito daw ay nabanggit noong sila ay nag-youth camp, so na-share niya sa amin. Nung nag-usap kami noon, umiiyak na ako. Nakakayak talaga yung sharing niya. Sabi niya doon. Kasi pinag-blindfold sila sa youth camp. Pinag-blindfold sila tapos may mga iba't ibang boses silang naririnig. Mayroon kasi silang pupuntahan. Yung mga boses na yun, pwedeng guide nila or pwedeng distraction sa kanila na ililid sila sa maling direksyon. So kanan ka, kaliwa, hindi, diretso, hindi atras. Naka-blindfold silang lahat. So ngayon, i-determine mo sino doon yung tama, sino doon yung boses ni Lord, at sino doon yung mga distraction, at sino doon yung boses ni Satan. Kasi napakahalaga nakilala natin ang boses ng pastol natin, ng shepherd natin. Kilala natin ang boses ni Lord. Di ba? So ngayon, napagtanto niya doon sa verse na ito na napaka-importante ng liwanag. Pagka nawalan ka ng vision, di ba? Pagka nawalan tayo ng paningin, bulag ka na. Common sense, ha? So ngayon, kung walang nagliliwanag sa iyo, hindi mo alam yung patutunguhan mo, hindi mo alam kung ano yung tama ang gagawin. Tayo, mga kapatid, tayo ay mga stars. Sabi nga dyan, kung sino yung mga wise, sila daw ay magsha-shine kagaya ng brightness, ng liwanag ng kalangitan. And those who lead many to righteousness, pagka raw naglilid ka ng tao papunta sa Panginoon, papunta sa katwiran ng Panginoon, para ka raw star na magiging forever and ever ang buhay. So ganun kaganda ang verse na ito. Okay? Bilang mga star, we need to be wise and we need to carry people into righteousness. Diba? Kasi ito yun Tinuturuan tayo ng Daniel 12:3 na bilang wise, ang pagiging wise is hinahanap mo si Lord. Sinisik mo si Lord araw-araw, ano man ang ginagawa mo, ini-include mo siya. Dumudumi ka man, kasama mo si Lord. Naliligo ka man, dyan din si Lord. Diba? Nasa kwarto ka, nasa trabaho ka, kahit saan ka magpunta, nandyan si Lord. So isik mo yung kalooban niya, day by day. And namumuhay ka righteously. Ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos, sumusunod ka sa mga magulang mo. That is being wise. And most especially, share His truth. No? Sinishare mo yung truth sa iba mong mga kaibigan, sa iba mong nakakasalamuha. Hindi ka nag-i-spread ng lies. At hindi ka rin naniniwala sa lies. Because you are sharing the truth. Diba? Kasi many of us talaga naging komportable na lang. Naging komportable na lang tayo, mga Kristiyano, na kapag ka may madaldal, na alam natin na hindi tama iyon, nananahimik na lang tayo. Pero kung sila nga, naghihimutok yung kanilang mga bibig sa alam nating lies, bakit wala tayong courage to speak for the truth? Kasi truth naman yung pinangahawakan mo. Pagka sinabi ng mga tao na, my body, my rules. Kung hindi ka nireregla, wala kang karapatang magsalita patungkol sa abortion. Ano yung abortion? Yun yung pagpapalaglag. Diba? So ngayon, naghihimutok sila. Marami yan. Pagka mas lumaki pa kayo, marami kayong maririnig na ganyan sa mga kaklase ninyo. Nasasabihin nila, hindi pa naman alive yung batang yan sa sinapupunan ng babae. So pwede natin yang patayin. Pwede yang kunin. Pero kung alam mo kasi nungalingan iyon, di ba? Kasi even Lord Jesus nagdaan sa pagiging fetus.
I-reverse pa natin. Fetus, embryo, germ. Ganun kaliit ang pinagdaanan ng Panginoon. So ngayon, alam mo yung katotohanan, no. I must stand for the truth. Mali ang abortion. That is life right there. Okay? That is life right there. Sabi kasi ng marami, life starts at birth. Pagka pinanganak ka, dun ka lang daw buhay. No. Malaking kasinungalingan yan. Life begins at conception. The moment na kinoconceive ka ng magulang mo. So isang example lang yan. So ngayon, yun na nga. Wisdom reflects God's glory. Kasi nakikita natin ito. If you are wise, sinisik mo palagi si Lord na nararamdaman mo yung glory niya. Okay? Nagliliwanag si Lord sa buhay natin, bawat isa. Gusto nyo ba yun? Na nagliliwanag si Lord sa buhay natin? Amen. And pangalawa, influence for righteousness. Ayun na nga. Dahil nag-share ka ng truth, pinapahiwatig mo, pinapadama mo sa ibang tao kung ano yung righteousness na nakuha mo lamang sa Panginoon patungo sa ibang mga tao. Kasi wag na wag tayo magpapa-overcome sa mundong ito. Madali tayong manakaw eh. 'Di ba? Alam kasi ni Satan kung ano yung gusto mo. So syempre, gusto mo yan, gusto ng flesh mo yan, tatanggapin mo yung alok ng mundo. Pero wag na wag kang magpapa-influence sa kaaway sa mundo bagkos influence them. Amen? Dapat tayo mga influencer talaga. Yung term na influencer, dapat may standard tayo dyan eh. Nota. Tayo modern age tayo ngayon. Influencer, TikTok, Facebook. Yung influencer, pagiging influencer, hindi lang iyan yung sikat ka. They are called influencer. Pero ano ba yung influence nila? Kalokohan. Yes, nakakatawa, may humor, pero puro kalokohan yung ini-spread. Is that how an influencer should be? Nag-i-influence ng walang kaibuturan. Kundi, yung pagiging influencer, mayroong dapat standard. You influence people for good, for learning, for growth. Amen? Amen. So, kung kayo nag-a-aspire to be an influencer, influence people sa Panginoong Yesus, patungo sa Panginoong Yesus. Amen? Influence mo sila. Paano maging mabuting bata, paano maganto, wag ganyan. Hindi yung, sa tindi talaga ng epekto ng influencer, na-influence na yung gayahin na lang din sila ng gayahin. Alam mo ba, babad ako sa Tokomi. Ewan ko kung kilala niyo yung mga kabataan kasi nahuli sila napresinto kasi yun sila, yung Tokomi, nagpa-prank yun sila. Sa tindi ng influence ng Tokomi, mga 3 brothers na nagpa-prank, gusto ko ring gayahin yung pagpa-prank nila. Na-spread tuloy yung kalokohan. And eto, thirdly, eternal impact. Anong eternal impact? Yung impact mo maglalast forever. Alam nyo ba, sabi ng Bible, kung meron kang kapatid na nag-fall away sa faith at naibalik mo yan siya, great is your reward. Paparangalan ka doon sa langit, everlasting reward. So ngayon, kung ikaw ay nagyayakag ng tao mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, napakalaking impact niyan eternally. Hindi mo man yan nakikita ngayon, pero yung reward mo naroroon sa langit. Kaya nga paulit-ulit ni Bishop sabi ni Bishop, mas mayaman pa tayo sa mga mayayaman dito sa mundo. Sila Bill Gates ng Microsoft, sila Elon Musk, sila Mark Zuckerberg, mayroon silang mga transaksyon para kumita lang ng pera, para dito lang sa mundo. Pero ang transaksyon natin is evangelism and discipleship. The moment na may nadadala ka at naaalagaan na tao patungo sa Panginoon, higit pa yung transaksyon nilang bilyon-bilyon sa isang kaluluwa na madadala mo patungo sa Panginoong Yesus. Amen? So that is the impact. And lastly, purposeful living. Siyempre, yun na nga nagtatanong ako sa inyo kanina, alam mo ba yung purpose mo? Alam mo ba yung purpose mo? Pagka you are wise, and you lead many to righteousness, yun yung isa sa mga purpose natin. Okay? Kasi, eto na yun above all We are called
the Lord called us to live a life, a holy life. Lahat tayo doon, under tayo doon. We must live a holy life. And kung tayo nagsisik palagi ng kanyang salita, naglilive tayo in katuwiran, doon natin na papamuhay yung purpose natin. Amen? Amen. POV, ang tindi ng liwanag ni bro. Nagluluningning. Di ba? Kilala niyo ba yan? Si Lebron. Nakalimutan ko na yung kanta dito. Yung may kanta, ay yung ano yung... ang tindi ng liwanag ni bro. So ngayon, di ba? Excuse me. Siyempre kasi, eto note yung liwanag mo hindi nang galing sa'yo. Liwanag yan ni Lord. Natutuwa ka pagka yung liwanag ni Lord nagliliwanag sa iyo. Kaya the greatest compliment na mare-receive ninyo sa isang tao, hindi yung maganda ka, hindi yung pogi ka, hindi yung magaling ka. Ang greatest compliment na mare-receive mo sa isang tao is this. Nakikita ko ang liwanag ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen. Yun talaga yun eh. Diba? Yun talaga yun na mapapatingin ka, mai-inspire ka. Uy, ang liwanag ng taong ito. Nakikita ko ang liwanag ni Lord. Napakaganda. Talaga mapapakanta ka ng, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Oo, di ba? Yun. Ang liwanag, tindi ng liwanag ni bro. Paano kung gagawin nating negative? Ito yung verse kanina. Ito yung verse, di ba? Kung wise ka, nagliliwanag ka, and naglilid ka ng many to righteousness, forever and ever ka mabubuhay. Paano kung gawin nating negative? Those who lack wisdom. Kung wala kang wisdom, again, natakil na natin to. True wisdom comes from the Lord, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pagka marunong ka ng gumalang mag-honor sa Lord, nagsisimula yung wisdom. Pero kung hindi mo kilala si Lord, hindi mo sinasaliksik si Lord, you have no wisdom. So, those who lack wisdom will remain in darkness. Agoy. And those who lead others away. O kanina, sa original, yung mga naglilid sa righteousness. Eto, kung ikaw ay naglilid papalayo sa righteousness, ano nangyari? Ikaw kasi yung pasimuno sa mga kalokohan. If you lead others away from righteousness, ikaw daw ay will fade into insignificance. Ano sa Tagalog yan? Mawawalan ka ng saysay na yung buhay mo, wala na. Parang wala na lang kwenta. Never shining like the stars forever and ever. Di ba nakakalungkot mga kapatid? May mga star na namamatay. Di ba yun nga, sabi ko sa inyo, tinatakot ko kayo kanina, mawawala ang sun, sasabog yan. Di ba? Mayroon kasing edad ang mga stars. At nakakalungkot, may sumasabog na stars. Namatay na sila. Okay? So yun, ang dami ng trivia na nalaman ngayon. Dying star be like, nagfe-fade. Yeah? Nagfe-fade yan. Nagfe-fade yan siya. Legit. Huwag tayo maging dying star. We are called to shine brighter. We are called to live forever and ever with the Lord. So wag na wag kang papayag na mawawala yung ilaw mo na mamamatay ka. Okay? Hindi literal sorry. Hindi literal na physical death kasi yung spiritual yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Wag mo nga hayaan na patayin ng kaawa yung liwanag na sinet ni Lord sa buhay natin. Huwag tayong magiging dying star. So, just like the stars, you were born to shine. So, shine. Shine brightly for the Lord. Amen? Amen. So, huwag tayong magliliwanag dahil gusto lang natin magpasikat. Ayun kasi yun di ba? Ang sikat ng araw, di ba? Talagang sikat na sikat. Huwag tayong magiging pasikat. Na nagliliwanag ka kasi pasikat ka. Ganun ako nung grade 8. Okay? Wag tayong ganun. Shine for the Lord. Okay, sabihin natin, shine for the Lord. Shine for the Lord. Okay? Shine for the Lord, So ngayon, ganito ba, Pas? Ganito ba lumiliwanag?
Alright. Ganyan ba buong katawan? Kailangan nagliliwanag, no? Parang ang sarap na maglalakad ka ganyan. Yan yung itsura mo. Alright. Or ganito pa. Sheesh. Mga ganyan mo magliwanag. Si Elmo yan. Or baka ganito. Di ba? So yun, just like the stars, you were born to shine. Sabi mo nga sa katabi mo ulit. You were born to shine. Glory to Lord Jesus Christ. So ngayon, tayo tayo at mag-pray tayo. So let's pray, no? Let's close our eyes. Dami natin ang presensya ng Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na amin pong narinig. Sabi niyo po sa inyong salita, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness will shine like the stars forever and ever. Panginoon, hindi man po namin alam yung purpose namin pa, or hindi pa po yun kompleto, parang may hinahanap pa po kami. Pero Panginoon, ano man stages ng buhay namin, meron po kayong nakalaan para dyan. Bata man kami, anong purpose namin? Mag-aral ng mabuti, makinig sa magulang. Kami man po'y adult na, maging responsable po kami, Panginoon, sa aming mga actions, mahalin ang ibang mga tao. Panginoon, ano man po ang katayuan namin sa buhay, you revealed already your purpose to us. Panginoon, if some of us hindi pa rin po alam ito, please reveal it to us, Panginoon. Nang sa gayon, hindi na po kami namumuhay aimlessly lang, kundi kami po'y namumuhay ng meron pong direksyon at meron pong purpose na pinangahawakan. Panginoon, ikaw lamang po ang tanging dahilan, ang tanging katotohanan kung bakit po namin dapat panghawakan yung liwanag ninyo. Panginoon, wala na pong iba. Dahil, Panginoon, ikaw po ang source ng liwanag na meron po kami. Kung kami man po'y nangihina, yung spirituality namin, Panginoon, para kaming nanlulupaypay, lapit lang po kami sa source ng liwanag. Ikaw po yun. Mag-recharge po kami. Mag-commune po kami sa inyo. Saliksing namin, Panginoon, yung will nyo. Mag-pray kami, mag-devotion kami, Panginoon. Palakasin nyo pa po yung fire namin, O Lord God. Panginoon, tulungan nyo po kami bilang mga kabataan sa generation na ito. Dahil talaga napapalibutan po kami ng napakadilim na puwersa ng kadiliman, puwersa ng kaaway, Father God. Let us be an influencer, Panginoon. Magiging influencer po kami sa marami sa darkness, Panginoon. We are the influencer of light, Panginoon. Father God, ito lang po ang aming panalangin. Yours the glory in the kingdom forever and ever. The mighty name of Lord Jesus Christ. Everybody will say, Amen and Amen.